Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa stop, forward jog, reverse jog, motor control. Okay, so meron tayong ladder diagram dito. Ladder diagram. Then we have the power circuit. Then forward operation, reverse operation. Okay, so makikita natin, ginawa ko uli line 1 yung overload relay natin. Close, then open. From line 1, papunta ngayon ako sa normal close contact ng overload. Then kinabit ko yun sa stop push button switch. Then stop push button switch. Papunta ngayon ako sa forward push button switch. Normally open contact. Pagkatapos yung forward, hahanap ako ng normally open contact ng forward. Ito, gawin kong maintaining contact. Pagkatapos yung maintaining contact, papunta ngayon sa jog. Normally close contact. Then normally open contact. So, ang ginamit ko sa jog, double contact. Ito po, double contact. Normally close sa taas, normally open sa baba. So, from normally close jog, then ikakabit ko sa normally close contact ng reverse contact. So bago ako pupunta sa A1 ng forward conductor, makikiraan muna ako doon sa normal close contact ng reverse, then balik sa A1 ng forward coil na forward conductor, then A2 papunta sa line 2. Okay, nakikiraan ako. Then procedure number 1, then procedure number 2, next procedure. So i-jumper ko ngayon yung forward. Papunta ngayon ako sa reverse, push button switch, normally open contact. Then maghanap uli ako ng normally open contact ng reverse, ayon, para sa maintaining contact. So naikabit ko ngayon yung maintaining contact ng reverse. Kakabit ko ngayon yung reverse push button switch sa jog. Normally close contact. Again, double contact. Normally close contact, normally open. Then jumper sa line 1. Then papunta na jumper na rin yung dalawang terminal. Jumper. Then papunta ngayon ako sa A1. So bago ako punta sa A1, makikiraan ako sa normal close contact ng forward. Then balik ako ngayon sa A1 ng reverse coil contactor. Then A2. Okay, next. Procedure number 3. Normally open contact ng overload relay. Ikakabit ko ngayon yung sa terminal ng overload. Doon sa overload, orange pilot lamp. Papunta ngayon sa line 2. Then yung green pilot lamp naman. So jumper ngayon ako sa line 1. Papunta sa normally open contact ng forward contactor. I-jumper ko na rin sa normally open contact ng reverse. So pagkabitin ko yung dalawa, sa taas, short, sa baba, short, no? Sa baba, i-short ko ulit sa normally close contact ng reverse, yung dalawa. Then, papunta ngayon ako sa isang terminal ng green pilot lamp. Then, line 2. So, dalawa. So, they are connected in parallel. Yung normally open contact ng forward at saka reverse ay nakaparallel sila. Then, ikabit ko rin yung red pilot lamp. So, jumper uli ako sa line 1. Papunta ngayon ako sa normal close contact ng forward contactor. Ayan. Normal close contact. Pagkabit ko, ikakabit ko rin sa normal close contact ng reverse. Then sa baba, papunta ngayon ako sa red pilot lamp. Stop. Then line 2. So makikita nyo, itong dalawang normal close contact ng forward at reverse, they are connected in series. Dito naman dalawa, normally open contact ng forward at reverse, they are connected in parallel bago pupunta sa green pilot lamp. Okay, so ayan ang ladder diagram. Papunta tayo sa power circuit. So again, parehas lang itong power circuit natin. Dalawang magnetic contact ang ginamit natin, forward at saka reverse. So makikita nyo from line 1 or R, papunta kayo sa power circuit. Then, nakakonnection yan ako sa terminal 2. Dahil 3-piece yung ginamit natin. Then line 2 or S, kapit ako sa power circuit, papunta kayo sa terminal 2 ng 3-piece motor. Line 3 or T, papunta ngayon ako sa terminal 3 ng 3-piece motor. So sa reverse naman, reverse magnetic contact or power circuit. So from line 1, i-jumper ko to line 1. Line 2 to line 2. Line 3 to line 3.
Then, sa baba ng line 1, papuntahin ako sa terminal 3 ng 3-phase motor. Line 2, same, papunta sa terminal 2 ng 3-phase motor. Line 3, sa baba niya, papuntahin ako sa terminal 1 ng 3-phase motor. O kaya bumaliktad, di ba? From line 1 to terminal 3, from line 3 to terminal 1. So alam natin, pag nabaliktad yung supply ng motor, tsaka siya mag-reverse. Sinulat ko na rin yung forward operation ng contacts. Pag nakakabit o nasupplyan yung line 1 sa terminal 1, line 2 sa terminal 2, line 3 sa terminal 3, so ang ikot ng motor natin ay clockwise or forward rotation. Pagka ang line 1 naman or R ay nasupplyan sa terminal 3, line 2 same, line 3 nasupplyan yung terminal 1 or T. So ibig sabihin, nabaliktad yung supply, line 3 to terminal 1, line 1 to terminal 3. So ang ikot ng motor natin ay counterclockwise or reverse operation. Ayan po ang purpose. So ilagay ko na rin doon po. Okay, principle of operation. So pag sinupplyan natin yung line 1 at saka line 2 or line 3, pwede kong gamitin yung line 3. Pag nasupplyan at may dumaloy na kuryente yan, so masusupplyan niya yung red palot lamp. Dahil nakakabit ako ngayon sa normal close contact ng forward, normal close ng reverse. So may dadaloy na kuryente papunta sa red indicating pilot lamp. So pag nakailaw to, siya nagsasabi na hindi pa maandar yung 3-phase motor natin. Okay, sa pipindutin ko na yung forward push button switch. Pag pinindot ko yung forward push button switch, magkakadikit niya yung dalawang terminal. Yan. Once na dumikit yung dalawang terminal, may dadaloy ng kuryente from line 1 to overload relay ng normal close to stop, pansamantala sa forward push button switch. Then papunta ngayon, dadaloy yung kuryente sa jug ng may close contact. Then papunta ngayon sa non-may close contact ng reverse yung kuryente. Then papunta sa A1 ng forward contactor. Then A2 may supply na po. So na-energize ngayon yung forward contactor A1, A2. So once na na-energize yan, lahat ng normally open mag-close, close. Close, close, close. Then lahat, yun. Lahat ng normal close mag-open. Open, ito yung interlocking niya. So may interlocking, nag-open. So nag-open, patay yung red, na? So ibig sabihin, umilaw yung green, patay yung red. Nag-open yung interlock. So ang tumatakbo ngayon, ang takbo ng motor natin ngayon ay clockwise rotation or forward rotation. From line 1 or R, nasupplyan yung terminal 1. Ayan. Line 2 or S, nasupplyan yung terminal 2. Line 2, terminal 2. Line 3 or T, nasupplyan yung terminal 3. So, ang ikot ng motor natin ay clockwise. Clockwise or forward rotation. So, pwede ba natin i-jog? Yes, pwede natin i-jog. So, pag pinindot ko yung jog, kalahati pa lang, pipindutin ko to, jog. Ayun. So, naputol ngayon yung daloy ng kuryente na galing sa line 1, na? Naputol. So, ibig sabihin, yung dumadaloy na kuryente from jog, naputol. Pag naputol yung supply, ma-de-energize yung forward coil. Once na de-energize yan, babalik ulit sa dati yan. Pansamantala yan, no? Kalahati pa lang yung pindot ko. Then, mag-close ulit. Then, open, close, umilaw yung red, pansamantala. Open, open, open. Pag diniinan ko yan, ibig sabihin, nag-contact yung dalawa. Diinan ko yung pindot sa jug. So, ibig sabihin, nag-contact yung dalawa sa jug ko. Once na nag-contact yan, ibig sabihin, na-energize naman yung forward coil. Mag-close ulit. Mag-open ulit. Then, mag-close ulit. Open ulit yan. Umaandar ulit. Yung motor natin, mag-close ulit. Umaandar ulit yung motor natin at forward rotation dahil nakapindot ako. Clockwise or forward. Kasi jog to eh. Pag sinabing jog eh, tsaka lang andar pag pinindot mo. Pag binitawan ko ulit ito, bitaw. Ayun. Binitawan ko ulit yan, bahagya. Open ulit ito. Open, 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 open.
Then, open. Close ulit. Umilaw. Binitawan ko. So, nag-open ulit. Then, pipindutin ko ulit. Pipindutin ko. Pag pinindot ko ulit yan, ayan, may contact ulit. May dadalo ulit yung kuryente doon. So, ibig sabihin, nasupply na naman yung A1. Pag nasupply yung A1, mag-close ulit. Close, pansamantala. Open. Then, close. Then, open. So, ibig sabihin, pagka ginag ko, aandar. Pag binitawan ko, namatay. Pag pinindot ko, idiin ko, andar. Pag binitawan ko, namamatay. So, ibig sabihin, pag binitawan ko yan, babalik sa dati. Pagbalik sa dati yan, ayan, na-de-energize ulit. Na-de-energize, mag-open. Open. Then, balik sa dati, close. Then, open. Close. Open, open, open. So, ibig sabihin, patay yung motor natin dahil nag-open na yung maintaining contact ng forward. Okay, so, i-reverse natin. Reverse. Pag pindot ko yung reverse push button switch, didikit yung dalawang terminal. Ayan, nakailaw na yung red, Pag pindot ko yung reverse push button switch, so magdidikit yung dalawang terminal. Again, may dadaloy ng kuryente from line 1 to overload to stop. Then, papunta sa reverse push button switch, pansamantala. Then, papunta ngayon sa jump normal close. Dadalo yung kuryente from normal close contact forward. Then, papunta sa A1 ng reverse. Then, line 2. So, once na-energize yung A1 tsaka A2, lahat ng normally open. Mag-close. Close. Then, close. 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 Then, close naman to. Umilaw yung red. Lahat ng normal close, mag-open. So, open. Interlock. Open. Then, open. Open. Patay yung red. So, ibig sabihin, umaandar na ngayon yung motor natin. Open yan. Umaandar na yung motor natin at reverse operation. So, from line 1, supply natin, line 1, papunta ngayon sa reverse contactor, nakakapit ngayon sa terminal 3. Ayun, from line 1, terminal 3, at least, line 2, papunta sa terminal 2, parehas lang. Then, line 3, papunta ngayon sa terminal 1. Line 3, terminal 1, so ibig sabihin, yung ikot ng motor natin ay counterclockwise o reverse. Bakit nag-counterclockwise ang ikot o reverse? Dahil bumaliktad na yung supply ng kuryente natin. So from supply line 1, ang sinusupply niya ngayon ay yung terminal 3. Line 1, terminal 3. Yung line 3, sinusupply niya ngayon yung terminal 1. Line 3, terminal 1. So counterclockwise ngayon yung ikot ng motor natin. Okay, pwede ba natin i-jog? Pwede natin i-jog. Okay, so pag ginag ko o kaya i-push ko yung jog push button switch, bahagya lang. Okay, kalahati lang yung push ko o kaya yung pindot ko. Once na pinindot ko yan, kahit kalahati lang, mapuputol yung daloy ng kuryente dito, papunta sa A1. So once na naputol, ma-de-energize. Once na na-de-energize yan, babalik sa dati yan. Mag-open ulit ito. Open. Okay. So, open, 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 close. Then, ito ngayon ay open, close. Pansamantala lang, kasi diniin ko lang konti. Pagka diniin ko yan, at pupunta rito, magkakadikit ngayon yung dalawang terminal. Ayun. So, once na nagdikit na yan, may dadaloy na kuryente. Palagaling sa line 1, papunta sa A1, then A2. So, once na i-energize yung reverse, ibig sabihin, mag-close ulit ito. Then, mag-open ito. Mag-close ulit ito. Then, close, close, close. Diin lang, pansamantala. Pag binitawan ko to, ma-de-energize naman yun. Bibitawan ko ulit yan.
Pansamantala lang, dito lang. Kalahati lang yung bitaw ko. So, ibig sabihin, putol lang kuryente. So, walang daloy ng kuryente, open naman to. Then, ibig sabihin, close ulit ito. Ito ay close ulit ito. Ito ay open. Milaw yung red. Pansamantala, open. 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 Pag tiniinan ko tiliyan, idiin ko liyan. Ayun. So, meron ulit dadaloy na kuryente. Pag nadiinan ko yan, may dadaloy na kuryente from jug. So, masusupply naman yung A1. Once na-supply yung A1, again, normally open, mag-close. Then close, close, close. Then close, ilaw yung green, pansamantala. Then lahat ng close, open, yung interlock, mag-open. Then, open, patay yung red. So, jug yung ino-operate ko. So, pag nag-operate ako ng jug sa reverse, siyempre, counterclockwise din yung ikot ng motor natin. Counterclockwise. Pag binitawan ko ulit ang bibitawan ko, alam natin na ang jug ay pag pinindot mo, tsaka lang andar. Pag binitawan mo, namamatay. Pindot, andar, bitaw, patay. Bibitawan ko yan. Pag binitawan ko yan, nasa kalahati pa lang yan, ayun, na-de-energize na. Kasi di pa ako pupunta doon. Open ulit ito. Open, then close, open ulit dito, then close, then magnetic conductor, open, open ulit, open, open. Ayun. Kahit bitawan ko to, hanggang dun sa dulo, mag-close ulit ito, ibig sabihin, dadaloy ba ng kuryente sa reverse? No, dahil nag-open na ngayon yung maintaining contact. So, nung namatay yung motor, umilaw ulit yung red pilot lamp na siya nagsasabi na patay na yung motor natin. Okay, so ayan po ang principal operation ng forward jug at saka reverse jug para sa mga overhead crane. Okay, paano naman yung overload? Once nagkaroon ng problema yung motor natin, overheat, overloading. So automatic, magtitipop yung normal close contact ng overload, mag-close naman yung normally open. That's the time na masusupplyan yung orange pilot lamp or fault. Dahil siya nagsasabi na may problema yung motor natin. Okay, pwede ba natin i-reset kagad? No, i-troubleshoot natin yung motor bago natin may troubleshoot, tsaka na natin pipindutin yung reset. Pag reset natin, mag-close ulit na, open ngayon ito. So, patay ngayon yung fault pilot lamp. So, ayan po ang principal operation ng stop, forward jug, reverse jug, motor control. Maraming salamat po.